Nagko-communion ba kayo? Bakit importante ito? So, ano yung communion? Ito po yung magiging topic natin ngayon. Sabi dito, communion is a sacrament instituted by Christ in which believers spiritually partake of His body and blood through faith. It is more than just a memorial. It is a means of grace where Christ is truly present, not physically but spiritually, to nourish His people. So, na-try nyo na ba na mag-communion? Kasi kahit naman sa mga Roman Catholic Church or even sa mga Christian churches, ito po ay sinasagawa monthly sa mga Christian churches. So, sabi po doon sa ating sa Matthew 26-28 or 27, sabi dito, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ito, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila, sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo at katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, napakabuti ng Panginoon na talagang sa pamagitan ng Jesus Christ, kung paano tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. At karapat-dapat lang na talagang pasalamatan natin siya. Sabi po doon sa una nating katuruan, communion is fellowship with the real presence of God. So, ito po ay sinasagawa. It is a kind of fellowship na with the real presence of Christ. Sa presensya nating panambilang pasasalamat at ang pagtanggap po nito ay hindi isang biro, hindi isang pagkikipagtipan. At even the churches, hindi nila inaalaw yung isang tao kapag hindi pa ito lubos na naunawaan ano yung ibig sabihin ng communion. Number 2, communion is a remembrance of the death and resurrection of Christ until He comes again. So, di ba, kung alamin natin kung paano yun, ang tinapay po ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon at ang yung kopa at saka yung saro naman ay kumakatawan o sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. Number 3, communion spiritually nourishes the believers. So, siyempre, yung communion kasi, ito yung nag-nourish ng katawan ng mga believers kasi ito yung para bang pagpapaalala sa atin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon at buwan-buwan natin itong talagang tinitake bilang, kasi alam naman natin bilang mga tao, lagi tayo nakakalimot at marami tayong mga bagay na nalilimutan. So, pagdating naman po sa ating application, sabi dito, how to administer the Lord's Supper. Una, pray and confess our sins to God. So, syempre, bago tayo nagtitake ng ganito, kailangan muna natin hingin, pag-pray sa Panginoon ng kanyang guidance na talagang maging karapat-dapat tayo sa pag-inom ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Mas sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. Number 2, meditate on the faith, resurrection, and the second coming of Jesus. So, meditate natin yun na talagang ginagawa natin mga bagay na yun kasi alam natin na sa magitan ng Jesus Christ at sa muli niyang pagbabalik ay makakasama niya tayo, mararanasan natin yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Number 3, always read the Corinthians 11:23-26 and partake of the body and blood of Christ. Of the body and blood of Christ. So, di ba sabi dito sa verse yung 27, kaya nga sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo. So, napakabigat na dapat talaga alamin natin to, yung ibig sabihin nito bago tayo mag-partake. Kasi alam naman natin na talagang we are just nasabi nating tao lang, pero once kasi na alam na natin yung katotohanan, dapat alam na natin kung paano iwasan ng mga bagay
na hindi nararapat gawin sa harapan ng ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.